si former Congressman Arnolfo Teves Jr. posibleng maghain ng petition for bail sa mga kinakaharap at kinasasangkutan nitong kaso. Ang Legal Counsel ng kongresista ipinagmalaki ang kahandaan upang depensa nito sa pagharap sa korte. Alamin natin ang mga balita dyan sa pag-uulat ni Bombo Grant Hilario. Inihayag ng Legal Counsel ni dating Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. na posible umano silang mag-ain ng isang petisyon upang hilingin sa korte na payagan itong makapagpiyansa. Bagamat patong-patong ang mga kinakarap ng kaso ng dating kongresista sa iba't ibang mga korte sa bansa, ito'y kanila pa rin ikinukonsidera. Ayon kasi sa kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio na ang paghahain ng petition for bail ay kanilang pag-uusapang gawin bilang hakbang sa kampo ni former Congressman Arnie Teves Jr. Aniyay, hindi malayong gawin nila ito, ngunit agara naman niyang nilinaw na kanila pa muna itong pagpupulungan lalo na sa parte ng legal counsel nito, kung saan ipinaliwanag ng abogadong si Attorney Topacio na halos kararating lamang ni dating Congressman Arnie Teves Jr. sa Pilipinas buhat nang siya'y mapabalik mula sa bansang Timor-Leste. Kaya't asahan at antabayanan na lamang raw ng publiko kung anong susunod na hakbang ang kanila pang gagawin upang depensahan ang dating kongresista kontra mga aligasyon at kinasasangkutan nitong mga kaso. That is a distinct possibility. Yun nga po, pagpupulungan pa namin, as I've said, Mr. Teves has been here for only 6-7 days, but that is in the works po. That is a distinct possibility. Kumbaga, abangan ang susunod na kabanata. Si former Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. ay kumakaharap sa mga kasong may kinalaman sa pagpatay, illegal possession of firearms, illegal possession of explosives at iba pa. Kabilang din dito ang aligasyon sa kanyang pagiging sangkot umano sa pagpaslang kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo noong 2023 kung saan inaakusahan at tinuturo siyang mastermind sa likod ng madugong pagpatay. 2 taon ang nakalilipas. Ngunit sa kabila ng mga patong-patong na mga kasong kinakarap nito, ipinagmalaki naman ng kanyang legal counsel ang kahandaan upang madepensahan ang mga paratang sa dating kongresista. Ayon kasi kay Attorney Ferdinand Topacio na mayroon silang maipapresentang mga ebidensya sa korte sapagkat ilang taon din nila umano itong pinaghandaan. We are ready to defend him. We have been ready for many years. Alam naman po natin ang ebidensya rito, idinipensa naman po natin siya before the preliminary investigation of the Department of Justice lamang, alam naman nating lahat. So, yun pa rin naman po ang depensa namin. Wala naman pong nababago. The evidence is there. The evidence, they will speak for themselves. At ready naman po kaming gawin yun at ipresenta sa korte when the time comes and as the cases roll on. Nakadakdang humarap si former Negros Oriental Congressman Arnie Teves Jr. sa Regional Trial Court ng Maynila, Branch 51 para sa mga kaso nitong may kinalaman sa murder o pagpatay. Dito, babasahan siya ng sakdal, ngunit isasagawan lamang ang pagdalo niya sa pamamagitan ng online video conference na nauna namang kinumpirma ng National Bureau of Investigation. Mula sa lungsod ng Maynila, Bombo Grant Hilario, nag-uulat. Para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!